Umagang ito, ang namumunga ng masagana. Lagay mo nga yung PowerPoint. Yan. So, ang namumunga ng masagana. Kung dadalhin natin sa physical o sa material na punong kahoy, ano ba ang mga paraan para ang isang punong kahoy ay mamunga ng masagana? Punong kahoy o halaman, ano ang paraan para siya ay mamunga ng masagana? Una, ayaw. Next muna. Tingnan natin itong mga picture na ito. Para isang halaman o punong kahoy na may buhay, para siya mamunga ng masagana, kinakailangan yung lupa, matabang lupa ang matamnan. Doon siya nakatanim sa magandang lupa. Kailangan din ng halaman o ng punong kahoy ng araw, sikat ng araw. Kailangan ng tubig. Kailangan talagang inaalagaan. Di ba? Nililinis. Pinoprotektahan doon sa mga kapinsalaan. Para ang isang halaman o punong kahoy ay mamunga ng masagana. Maging maganda ang magiging bunga nito. Kapag kumpleto sa lahat ng kailangan niya. Ngayon, kung ang ating paksa tungkol naman sa ating pananampalataya, paano namang mamumunga tayo bilang mananampalataya ng masagana sa harapan ng Diyos? So, ganun din ang kinakailangan. Kinakailangan, inaalagaan, meron kang tubig, kung yun ang pagdating sa mga salita ng Diyos, pagkain. No? Ang salita ng Diyos ang dapat na kainin ng bawat isa atin upang lumago yung ating kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Para tayo'y mamunga rin na masagana. No? At muna, tingnan din muna natin ngayon, dalhin muna natin doon sa negative side, na bakit mayroong mga halaman, kung sa literal, hindi namumunga ng masagana, kakaunti. Kasi kumisa hindi naalagaan mabuti, napapabayaan na lang. Di ba? Pinababayaan yung halaman, hindi na nadiligan, hindi na naalagaan, hindi na nabigyan ng anong mga pangangailangan nito, no? Hindi na nilinis, mawawalan ng bunga. Hindi mamumunga, pero sabi nga bansot. Hindi masyadong mabunga ang isang halaman. Pagdating sa pananampalataya ng isang tao, ganoon din. Sino yung hindi mamumunga ng masagana? Yung kanilang pananampalataya. Yan. Sino ang hindi mamunga ng masagana ng pananampalataya? Yung matigas ang puso o sarado sa salita ng Diyos. No? Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito'y yaong nahasik sa tabi ng daan. Nakinig ng salita ng Diyos. Kaya lang, nangyari, yung pinakinggan niya, hindi naman niya inunawa. Kaya, nung dumating yung masama sa kanyang puso, inagaw yung mga bagay na nahasik sa kanyang puso. Tinukae ka nung ibon. Yung aral na nasa kanya, naagaw pa. Walang magiging bunga. Ano pa? Kawalan ng ugat o malalim na pundasyon. Lack of roots or deep foundation. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusig, dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. Yan, nakinig na salita, buong galak pang tinanggap. Kaya lang,
wala daw ugat. Paanong mabubuhay yon? Walang ugat sa kanyang sarili. Sandali lang tumagal. Nakapakinig na salita ng Diyos, sinampalatayanan, pero sandali lang. Kasi hindi nagkaroon ng ugat. Binaliwala. Kaya, pagdating ng mga pag-uusig, ng mga kapighatian, pagdating ng mga pagsubok sa buhay na ito, sandali lang. Hindi na tumubo. Namatay din. Diba? So, ganun din yung ina-apply. Yan ay talinghaga ng ating Panginoong Kristo. Alam natin ang Panginoong Kristo, kung magturo sa kanyang mga alagad, marami siya itinuro mga patalinghagang salita na mayroong aral. Pinaliliwanag naman niya kung ano ang mga kahulugan ng mga talinghagang kanyang ipinahayag. No? So, isa ito. Pagdating ng mga pag-uusig, mga kapighatian, nawala. Kakaunti yung ugat. Sabi pa nga, wala siyang ugat sa kanyang sarili. Ano pa? Pagkaabala sa mga bagay ng sanlibutan. Distraction by worldly matters. Ang sabi, 13:22 na Mateo, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaon dumirinig ng salita, nakarinig ng salita. Ngunit, ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siyaoy nagiging walang bunga. Nahasik sa dawagan. Diba? Maraming tinik. Yun ang umiinis sa kanya. At ini-apply sa buhay ng tao ng Panginoong Kristo. Ano yung mga tinik na yun? Yung mga pagsusumakit na mga bagay na ukol sa sanlibutang ito. Dinaya ng mga kayamanan. Dinaya, ininis. No? Kaya naging walang bunga. Ganun kuminsan ng tao. Sa buhay ng tao. Kuminsan, nagiging hadlang yung mga bagay na ukol sa sanlibutang ito. Mga kayamanan sa sanlibutang ito. Mga kaabalahan sa sanlibutang ito. Kaya hindi nagbubunga. Dininig niya ang salita, kaya lang, yun nga, nakalulungkot. Pero mapalad tayo sapagkat tayong lahat patuloy na dumirinig ng salita ng Diyos at ginagawa kung ano yung ating naririnig, kung ano yung ating napag-aaralan, patuloy nating ginagampanan ang ating tungkulin sa harapan ng Diyos. Ano pa ang sabi? Kawalan ng pagsunod. No? Yan din yung isa sa kung bakit hindi namumunga ng masagana sa Lucas 6:46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Diba? Tawag lang ng tawag ng Panginoon, Panginoon. Pero yung utos ng Diyos, ayaw niyang gawin. Paano yun? Kaya nga sabi ng Panginoon, ayan, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Pero hindi niyo naman ginagawa yung mga bagay na aking sinasabi. Ano magiging bunga nun sa ating pananampalataya? Pwede bang tawag lang tayo ng tawag sa Panginoon? Panalangin lang tayo ng panalangin sa Panginoon? Pero yung hinihingi niya sa atin, yung hinahanap niya sa atin, hindi nating ibinibigay. So, kung tayo humihingi, kinakailangan, alam din muna natin na meron ding hinihingi ang Diyos sa atin. Di ba? Ano hinihingi ng Diyos? Lumakit wika tayo na may kabanalan dito sa harapan ng Diyos. Ganapin natin yung ating tungkulin sa loob ng iglesia. Gawin muna natin yun para tayo dinggin ng ating Panginoon. So, yun ang ating gagawin, diringgin tayo ng Panginoon. Kasi mauuwi yan. Di ba ang sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi wika lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yung gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama. Yun ang papasok sa kaharian ng Diyos.
Ano pa ang dahilan kung bakit hindi mamumunga ng masagana? Pagkakasala at hindi pagsisisi. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Nagiging dahilan pala yun. Yung kasalanan ng isang tao, nagiging dahilan kung bakit hindi dinirinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Diba? Yung kasalanan ang siyang magpapahiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya, ano magiging bunga nun sa ating pananampalataya? Wala. Ano magiging bunga nun pagdating sa pang-espiritual? Kung lumalakad ang isang tao sa pagkakasala at hindi humihingi ng kapatawaran at hindi tinatalikuran ang kanyang mga masamang gawa. Hindi makapagbibigay ng maganda. No? Ngayon, sino naman yung namumunga ng masagana ang pananampalataya? Ito ay mga binanggit natin, yung mga dahilan kung bakit ang isang tao hindi namumunga ng masagana sa harapan ng Diyos. No? Dahil sa kapabayaan, sa mga tungkulin, sa loob ng iglesia, sa di pagsunod, sa utos ng Diyos. At ang paraan naman, para mamunga ng masagana sa harapan ng Diyos, sino naman ang mamunga ng masagana ang pananampalataya? Ang may kasayahang sundin ang kautusan ng Panginoon. Ang sabi sa awit 1:1-3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. No? Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang niyang gawin ay giginhawa. So, ito, dalawa yung binanggit. No? Para ang isang tao ay maging mabunga sa harapan ng Diyos, maging karapat dapat lagi sa Diyos, yung maging kasayahan niya, yung kautusan ng Panginoon, nagbubulay sa araw-araw. Na ang ano iniiwasan? Yung hindi lumalakad dun sa payo ng masasama, lalo na hindi ginagawa kung ano yung ginagawa ng masama. Lumalayo ka doon sa makasalanan. Di ba napakasarap na damhin na sa araw-araw ng ating buhay, pagdatapos sa pagdating ng hapon o gabi, habang tayo nagpapahinga, magninilay-nilay ka, magbubulay-bulay ka sa iyong sarili. Ano ba mga nagawa kong mabuti sa araw na ito? Sa buong maghapong ito, nakasunod ba ako sa utos ng Diyos? Nagawa ko ba yung tungkulin ko sa harapan ng Diyos? Kasi ang ating pagsamba sa Diyos, hindi lang sa araw ng linggo, hindi lang sa araw ng pagkakatipon, kundi sa lahat ng araw at oras ng ating pamumuhay dito sa sanlibutan, sumasamba tayo sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paggawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Alam naman natin yung mabuti at masama. So, yung mabuti ng Diyos ang ating gagawin. Yung mabuti na alam natin na ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang ating ginagawa. Kaya sa ating pagbubulay-bulay, pag-iisip, pagmumuni-muni sa araw-araw, pag tayo nagpapahinga, tayo rin mismo makasasagot eh. Diba? Naging mabunga ba yung aking gawa sa araw na ito? Nasunod ko ba yung kalooban ng Diyos? Kung ako'y nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran. Bukas ang Diyos. Kaya lang, huwag nga lang daw ang sabi, huwag natin sadyain yung ating pagkakasala. Huwag natin sadyain. Pero tayo bilang taong na mahina, meron tayong kanya-kanyang kahinaan, nakapag-iisip ng masama, nakagagawa ng minsan sa kabiglaanan. Kung magkagayon, meron para namang kapatawaran, hingin natin sa Diyos.
ang kapatawaran sa ating mga nagagawang pagkakasala. Huwag lang ang kasalanang ikamamatay. Paglaban sa taaral ng Diyos, no? Tuwirang paglaban sa Diyos, wag lang yon. Ano pa? Siyang dapat nating gawin? O paano namang mamumunga ng masagana yung ating pananampalataya? Yan. Manatili kay Kristo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Diba yung punong kahoy? Sino yung puno? Ako ang puno ng ubas. Si Kristo. Kayo ang mga sanga. Tayo ang mga sanga. Saan nagkakaroon ng bunga ang isang punong kahoy? Hindi ba dun sa mga sanga? Tayo yung mga sanga, tayo yung nagbubunga. Sa paanong paraan tayo magbubunga? Kinakailangan nananatili tayo kay Kristo na siyang puno, nakakabit sa puno na si Kristo. Tayo yung mga sanga, magbubunga tayo. Ano yung ating mga bunga? Yung bunga ng ating pananampalataya, magagandang bagay na ating ginagawa sa sanlibutan, pagsunod sa turo't aral ng Diyos, at maging doon sa bunga sa ating mga naaakay. Isa rin yan. Meron tayong bunga ng ating pananampalataya. No? Mga naakay sa pananampalataya. Kung ikaw isang magulang, naakay mo ang iyong mga anak sa iglesia. Kung isang kabataan, may naakay kang kaibigan, nagbunga ka. Nagbunga ang iyong pananampalataya. Nakapag-akay ka. Isa yung uri ng bunga. Diba? Bunga na siyang hinahanap ng Diyos at ng Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. So, kinakailangan daw, manatili tayo kay Kristo. Bakit? Si Kristo ang Pangulo sa iglesia. Di ba? Ang Panginoong Kristo ang Pangulo sa iglesia, kaya kinakailangan tayo, na mga sanga niya, nandun sa iglesia. Kaya ang sino mang gustong mag-ibig na iligtas yung kanyang sarili, kinakailangan nandun siya sa iglesia. Sapagkat yun ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo. Ang iglesia ng Diyos na pinapagimbanal kay Kristo Jesus. Ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan? Patuloy na pag-aaral sa banal na kasulatan. 2 Timoteo 3:15-17, anong sabi? At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, kinakailangan pa rin para tayo'y patuloy na maging maalam sa banal na kasulatan, maalam sa salita ng Diyos, patuloy rin tayong nagbabasa ng banal na kasulatan. Sapagkat yan ang mabisang paraan, guide natin para makalakad tayo ng tama at nararapat sa harapan ng Diyos. Gaya ng sabi, kinasihan ng Diyos yan. Saan mapakikinabangan? Sa pagtuturo, no? Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Mahalaga. Banal na kasulatan, nagbabasa tayo, hindi lang basta nakikinig, kundi pag meron tayong time, kahit ilang sitas, isang chapter, kung kaya mo, araw-araw, di mas maganda. O ilang sitas, kung kaya mo, araw-araw, para patuloy lang na nadadagdagan ating kaalaman. Pampatibay din yan ng ating pananampalataya. No?
pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sabi, Marcos 4:20, ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinatanggap ang salita. At sila'y nagsipamunga, may tig 30, may tig 60, at may tig 100. So, nahasik sa mabuting lupa. Yung una natin binanggit kanina, yung, kasi yun yung mga nahasik sa 4 na klaseng o uri ng lupa no? Doon ka sa dawagan, no? Doon sa batuhan. Oh. Ano pa yung isa? Ito yung huli, mabuting lupa. Kinakailangan, mahasik ang binhi dun sa matabang lupa. No, kung in-apply ng ating Panginoong Kristo, piniliwanag niya sa kanyang mga alagad kung alin yung matabang lupa na yon na namunga ng masagana. Yun yung mga tinanggap yung salita. Tinanggap sa kanilang puso, ginamit sa kanilang buhay yung salita na kanilang napakinggan. Tayo, mapalad tayo, sapagkat tayo ay nakatanim sa matabang lupa. Sapagkat yung lupang iyon, siyang kinatatamnan noong punong kahoy, noong puno ng ubas, na si Kristo ang Pangulo. Nandito tayo sa iglesia na merong kabuluhan yung lahat ng ating mga gawa. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa, kundi merong kabuluhan sa harapan ng Diyos kung patuloy na yung ating pananampalataya namumunga ng masagana. Pagkilos sa pananampalataya, action in faith, Santiago 2:18. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Kinakailangan, yung ating pananampalataya may kalakip na gawa. Hindi pwedeng gumagawa ka nga, wala ka naman pananampalataya. Diba? Hindi maaari yun. Walang kabuluhan sa Diyos yun. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Lumuhod ka man ng paluhod. Lumakad ka man ng paluhod. Gumawa ka naman. Saktan mo man yung sarili mo. No? May gawa yun, pero mali lang. Gumagawa rin, wala namang kalakip na pananampalataya. Kaya ngayon nabanggit natin kanina, noon sabi, maraming tatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon. Pero nung sasabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa aking mga manggagawa ng katampalasanan. Ano sabi nung nagsasabi Panginoon, Panginoon? Di ba ikaw, Panginoon, nagsipanghula kami? Nagsipalayas kami ng mga masasamang espiritu? Pero yun ang isasagot ng Panginoon. Magsilayo kayo sa akin. Bakit? Wala silang pananampalataya kay Kristo. Hindi tunay yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Ibang aral ang kanilang natutunan. Hindi yung tunay na Kristo ang kanilang sinambat sinampalatayanan. Kaya, kinakailangan talagang laging magkasama yung gawa at yung pananampalataya. Diba? Mahalaga. Hindi rin pwedeng sasabihin mo lang, meron kang pananampalataya, pero wala kang gawa. Yun daw ay patay o baog. Diba? Walang silbi. Sasabihin ng tao, may pananampalataya siya, pero hindi naman niya ginagawa kung ano yung utos ng Diyos. Gaya ng binasa natin kanina. Tawag ka ng tawag sa Panginoon, hindi mo naman ginagawa yung kanyang salita. Hindi mo naman sinusunod yung kanyang sinasabi. Wala rin kabuluhan yung pananampalatayang iyon. Kaya kinakailangan pananampalatayang
tunay na pananampalataya na mayroong gawa. Ano pa ang mga binabanggit sa banal na kasulatan? Next. Paglago sa bunga ng Espiritu. Ayan. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, kinakailangan, para tayo maging mabunga, ang makita rin bunga ng ating mga gawa, yan, yung bunga ng Espiritu. Yung magagandang bagay na itinuturo ng banal na kasulatan. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, kagandahang loob. Mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kabaligtaran niyan, doon sa gawing itaas niya sa 19:20, yung gawa ng laman, hindi makapagbubunga ng maganda yan. No? Yung bunga ng masama, yun, yung gawa ng laman. Pero yung bunga na ayon sa kalooban ng Diyos, bunga ng Espiritu, kagandahang loob, mga pagsunod sa kalooban ng Diyos. Doon tayo dapat na lumago, paglago sa bunga ng Espiritu. At kung dumarating ang mga pagsubok, natural lang yan. Tayo namumuhay dito sa sanlibutan. No? Walang taong hindi dumaan sa mga pagsubok. Walang taong hindi nagkaroon ng problema sa buhay. Lahat ng may buhay na tao, may kani-kaniyang problema. No? Ano dapat natin gawin? Pagtitiis at pagsubok. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So, kung dumarating ang mga pagsubok, di kasama naman kailangan pagtitiis. Pagtitiis. Na kung dumating ang mga pagsubok, hindi maapektuhan naman ang iyong pananampalataya. Diba? Kasi kung minsan, ganun ang nangyayari sa tao. Pag dumating ang mga pagsubok sa buhay, pati yung tungkulin sa iglesia, nakakalimutan, naapektuhan ang tungkulin niya sa iglesia na hindi dapat makita sa isang lingkod ng Diyos. At ating mga pagsubok na nangyari kay Job, no? Tinding pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Anong ginawa niya? Tiniis niya yung lahat ng yun. Diba? Namatay yung kanyang mga anak. Ninakaw lahat ng kanyang mga hayop, mga alagang hayop. Nagkaroon siya ng matinding sakit, bukol mula ulo, mula puyo hanggang sa talampakan. Pero lahat ng yon tiniis niya. Diba? Kaya sa bawat pagsubok sa tao, hindi man ganun katindi na pagsubok, merong kasamang pagtitiis. Hindi niya iniwan ng Diyos. Diba? Sabi, ang napakagandang sinabi ni Job, pinalalayo siya ng kanyang asawa doon sa Diyos. Ano ang sabi niya? Lumabas tayong hubad dito. Lalabas din tayong walang dala. Purihin ng Panginoon. Hindi niya ipinagpalit ang Diyos. Hindi niya iniwan ang Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos kung ano nangyari sa kanya, kundi tiniis niya yung lahat ng yun sapagkat meron siyang pananampalataya sa Diyos. Gayon din naman tayo. Sa maliliit na mga pagsubok, hindi man ganong katinding pagsubok ang dinaranas natin, kinakailangan hindi tayo madaig, hindi tayo magupo, lalo na ang ating pananampalataya. Kung dumarating ang maraming pagsubok sa buhay, manalangin tayo sa Diyos. Ang sabi naman sa banal na kasulatan, hindi sa inyo ibinigay ang pagsubok na yan kung hindi ninyo matitiis. Alam ng Diyos, kaya nating tiisin.
Kailan lang hindi natitiis? Kapag mahina ang pananampalataya ng isang tao sa Diyos. Kaya hindi niya nakakayang tiisin. Pero alam ng Diyos, yung ating mga kakayahan, doon tayo susubukan. Alam niya, yung ating hangganan, hindi doon hihigit yung mga pagsubok na ipagkakaloob sa atin. Kaya nating tiisin. Pag yun ang atin napagtagumpayan, magiging sakdal at ganap tayo sa harapan ng Diyos. Ano pa? Tumutupad ng mga bagay na nangasusulat. Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So mapalad daw yung bumabasa at nakikinig. No? Bumabasa ba tayo? Bumabasa tayo ng banal na kasulatan. Nakikinig ba tayo tuwing araw ng linggo? Nakikinig tayo ng aral ng Diyos mula sa banal na kasulatan tuwing araw ng linggo. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin sapagkat tayo bumabasa, tinutupad natin kung ano yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. At yung ating pananampalataya ay mayroong gawa. Ano pa ang pinanggagalingan na bunga ng ating pananampalataya? Sa Hebreo 13:15, yung bunga ng mga labi. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain, ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid bagay ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yan. Maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Isang mahalagang araw ito sa araw ng linggo sapagkat tayo sama-sama na pumupuri sa pangalan ng Panginoon. No? Yung bunga ng ating mga labi, nagpapahayag wika ng kanyang pangalan. Hindi lang sa araw na ito, kundi yung ating mga labi, ginagamit natin sa pangangaral. Ginagamit natin para ma-share yung ating pananampalataya sa iba. Nakapagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Kaya, yun ay magiging mabunga sa harapan ng Diyos, lahat ng ating mga gawa. Ano naman yung magiging bunga ng ating pananampalataya? Kung yung lahat ng mga bagay na yon ginagawa natin, mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, ano ang magiging bunga nito sa bawat isa sa atin? Kaligtasan. Ayan, sa Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Meron tayong kaligtasan. Sa biyaya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, mayroon tayong kaligtasan sapagkat tayo nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Pangako ng Diyos, kaligtasan, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At hindi lang din naman doon, sabi ni Apostol Pablo, di ba, lagi natin nababanggit, dobleng pakinabang. Kung ang isang tao gumagawa ng kabanalan, meron daw siyang dobleng dobleng pakinabang. Saan? Sa buhay na ito at sa darating. Sa buhay na ito, ang sabi, hindi tayo pababayaan, hindi tayo pagkukulangin. Tutulungan tayo ng Panginoon. Pero kinakailangan, ang sabi sa banal na kasulatan, ang tinutulungan ng Panginoon, yung kanyang tapat na lingkod. Pero kapag pinabayaan mo ko, pababayaan kita, ang sabi ng Diyos. Kaya kinakailangan, hindi rin tayo nagpapabaya sa ating tungkulin sa harapan ng Diyos. Ginagawa natin yung tungkulin natin sa Diyos para kung tayo'y humingi ng tulong sa Kanya, sasagot siya at tayo'y tutulungan sa buhay nito at higit sa lahat, dun sa darating. Yun yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaligtasan dun sa galit ng Diyos sa lahat ng masasama. Kaligtasan dun sa magkakaroon tayo ng tunay na buhay
sa piling ng Diyos. Kaya, ayon sa banal na kasulatan, ang pananampalatayang masagana ang bunga ay bunga ng ating pananatili sa ating Panginoong Kristo, pagsunod sa Kanyang salita, paggawa ng mabuti. No? Yung ating pananampalataya, merong gawa, nabubuhay tayo na ayon sa bunga ng Espiritu, may pagtitiis sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay para tayo maging mabunga sa harapan ng Diyos. Yan po yung ating mensahe para sa umagang ito at isang magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa magandang mensahe. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay